Nagulat ang matandang ginang na presidente sa kanyang nakita sa gilid ng kalsada. Ang kanyang anak na presidente, na 30 taon nang walang asawa at hindi lumalapit sa mga babae, ay masayang nakaupo sa gilid ng kalsada, kasama ang isang babaeng naghahatid ng pagkain, at masayang kumakain ng pritong manok. Hindi kaya nanlalabo ang mga mata ko, ang gwapong lalaking yan na nakangiti ng pagkalapad-lapad. Ang anak ko pala. Nililigawan pala ako ng aking anak sa likod ko. Para mahuli ang anak ko sa akto ng pagliligawan niya ng palihim, tinawag ng matandang ginang ang kanyang mga kaibigan. Nakita nila ang babaeng nagtatapon ng basura sa baba ng gusali ng anak niya, kaya mabilis nilang nilapitan at pinigilan ang dalaga. Ha ha ha. Aray! Aray! Anong ginagawa ninyo? Ito ba ang napili mong babae? Ang ganda naman ang napili mo ah. Napaka-cute naman niya. Tingnan mo ang ilong at mga mata niya. Hay nako, gustong gusto ko siya, lahat. Haha, nako naman. Ang cute ng kanyang puwet. Kung makuha ko lang ulit siya, tiyak na lalaki ang isisilang. Nako, tita. Gusto ko ng lalaki. Ngunit ang may bahay ay sumunod na nagsabi, lalaki ang anak ko. Pagkatapos ay binuksan ng may bahay ang kanyang pataka, at ipinakita ang napakaraming kayamanan doon. Sabi niya, basta pumayag lang itong magpakasal sa kanyang anak, magbibigay siya ng milyon-milyong bigay kaya, at magiging isang mayamang ginang na ito sa huli. Naguguluhan din ang babae, at hindi alam ang gagawin. Sino kaya ang nagalit sa akin? Nang mga sandaling iyon, dumating ang CEO na matagal nang naghihintay sa pag-uwi ng dalaga. Pagkakita niya sa kanyang ina, kusang nasambit niya ang salitang, inay. Ngunit bigla niyang naalala ang pagsisinungaling niya noon sa dalaga na matagal na siyang ulila sa magulang. Agad na pinuri ng matandang ginang ang kanyang anak na isang mabuting anak, at sasabihin sana niyang papagaanin ang pakiramdam ng anak, ngunit hinayla siya ng CEO sa gilid. Kung sasabihin mo ang tunay kong pagkatao, mawawala na ang manugang na ito. Noong isang araw lang pala, habang naghahatid ng pagkain ng dalaga, tinawagan siya ng kanyang masamang ina para makalakam ng 500,000 para sa kasal ng kapatid niya. Ginamit ng ina ang kanyang apo bilang panakot at pinilit ang kanyang anak na ikasal sa isang may kapansanan na anak ng kapitbahay. Dahil sa kawalan ng pag-asa, pumayag ang dalaga na makipag-date. Pagkatapos ay kinausap ng babae ang kanyang anak kung paano mapapaiwas ang lalaki. Pagkarinig ng kanyang anak na gagamit sila ng pagkukunwari, malapit nang madagdagan ng 200 yuan ang bayad sa pagtatanghal. Matapos ang pag-uusap ninyo, sa wakas ay naging 100 yuan ang napagkasunduan. Pagkapasok pa lang ng babae at ng anak niya sa lugar ng pag-aayos, nakita niya agad ang nakaupo sa sulok, napakagwapong presidente. Akala niya ay siya na ang kanyang kadate, kaya naman walang pag-aalinlangan siyang umupo. Agad na nagpakilala sa presidente. Si Mr. Siya ba ito na nag-blind date? Ako si Janzin. Bakit ang pamilyar ng babaeng ito? Habang nakatitig ang babae sa presidente at tila nahuhumaling, ang anak na babae na nagkakahalaga ng 100 yuan ay nagsimula ng magpakita. Gwapong lalaki, gusto mong maging stepfather. Libre na ang isa pa, ang tanga at bobo, talagang utu-uto. Ang nanay ko ay tamad, matako, at mataba. Pagkatapos ng kasal, lagi kayong mag-aaway at hindi magiging mapayapa ang inyong tahanan. Bata, bakit mo sinasabi lahat yan? Pasensya na po, bata pa siya, kaya hindi niya alam ang mga dapat sabihin. Pero tama naman ang sinabi niya kanina. Kaya huwag na nating ituloy ang pakikipag-ugnayan. Miss, sa tingin ko ay nagkakamali po kayo ng tao. Hindi po ako apelyidong Siya. Go ang apelyido ko. Go by ka ng pangalan ko. Nang marinig ng babae na inamin ng CEO na nagkamali siya ng pagkakakilala, agad na nahiya ang babae. Dali-dali siyang humingi ng paumanhin sa CEO. At hinailan na niya ang anak niya para umalis. Ngunit habang palabas na sila, nakasalubong nila ang nakakainis na lalaking nakatakdang maging manliligaw. Pagbubuka pa lang niya ng bibig, sinabi na niyang ang babae ay may anak na pasan-pasan. Na kaya niyang mapang-asawa ang babae ay dahil sa napakalaking swerte nito. Napakasama ng ugali ng lalaking yun. Kaya gusto na siyang sampelan ng babae. Mabuti na lang at nagpatuloy ang anak niya sa pagganap, at inulit niya ang mga sinabi niya kanina sa presidente, sa lalaking kanyang ka-blind date. Kaya naman hindi na mapigilan ng presidente ang pagtawa. Hindi ko inaasahan na ang makapalang mukha kong blind date ay sasabihin na okay lang kahit may anak na siya. Basta't ang babae ay magbibigay sa kanya ng 300,000 piso na dowry. 300,000 piso ang ibinibigay kong pangkasal. Tapos hindi ka pa rin kontento. Ako naman ang nag-iisang anak sa pamilya namin. Graduate ako ng 211 university at may permanenteng trabaho ako. 6,000 piso ang buwan ng sahod ko. Marami ang nag-aagawan para pakasalan ako. Parang ikaw, isang ginamit at sira-sirang bagay. Bata ka, anong kalokohan yan? Munyok, nabasa ang pantalon. Nakakahiya, nakakahiya, papatayin kita, hayop ka. Anong ginagawa mo? Mag-sorry ka. Pakialam mo ba ang ginagawa ko? Hoy, 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 umalis ka na, umalis ka na, umalis ka na. Aba,
Sabihin ko sa iyo, pagsisisihan mo ang pagkawala ng isang mabuting lalaki na tulad ko. Isang segunda manong babae ka na may anak pa. Walang ibang tatanggap sa iyo bukod sa akin. Sino ang nagsabi na walang tatanggap sa akin? Ang gwapo ng napangasawa ko. Nakikita mo ba? Kung hindi siya, sino pa ba? Sa kanya, malapad ang balikat, maliit ang baywang, at mahahaba ang ginti na parang mas matagal pang mabuhay kaysa sa iyo. Ako naman ay nagtapos sa isang 211 university. Ako ay nagtapos sa Ivy League sa Amerika. Ako ay may permanenteng posisyon sa isang state-owned enterprise. Nagtatrabaho ako sa isang state-owned enterprise, ang ina ng mundo. Araw-araw, kailangan kong ayusin ang buhok ko kapag nakakakita ako ng mga kliyente. Ang buwan ng sahod ko pagkatapos ng pagtulog ay 6,000. Mayroon akong bagong Maybach na binili ko ng buo. Okay. Anong nangyari? Asawa ko. Magpapakasal na tayo. Sige, asawa ko. Ay, ang gobyerno ng asawang babae dito. Hindi ba kailangan kumuha ng sertipikado? Ikaw ay wag mo akong ipagsawa sa pag-asawa. Mas malapit na kami kaysa sa prutas na bagong niluto. Ngunit salamat talaga kanina. Sana may pagkakataon ulit tayong makita. Isipin mo ako. Pasensya na. Ayaw ko sa mga mayayaman. Wala akong pera. Huwag kang magbiro. Yung may batch mo. Yung kitchen e 20 lang sa Taobao. Nagtatrabaho ka sa state-owned enterprise. Nagtatrabaho ako sa state-owned enterprise na nagbebenta ng insurance. Walang na-publish ngayong 3 buwan. Saka, ang pinag-aaral ko sa Ivy League ng Estados Unidos ay paborito kong gawin. Sinbaw. Kahit ganda ng itsura niya, parehong masamang nangyari sa kanya kaysa sayo. Tama ba talaga akong mag-iyak tungkol sa kanya? Hindi kita maaaring tulan. Walang anuman pero seryoso ako. Maaari kang. Hindi talagang hindi pwede. Magpakasal. Kumain. Magpakasal ka na. Sige, aalis na kami Pasensya na, paalam. Pogi, paalam. Hoy, Pangulo, hindi mo pa ba natagpuan ang babae mula 6 na taon na ang nakalipas? Nagsagawa na kami ng maraming pagsisiyasat. Nagkaroon ng brownout.